Sige po, tayo po ay mag-uumpisa na sa gawain ng Panginoon. Papangunahan ko na po muna ang pambungad na panalangin at tayo humiling sa Panginoon, tayo lumapit sa Panginoon para ah, hilingin natin sa Kanya ang Kanyang pagsama sa atin at damhin natin ang Kanyang mayamang presensya. At Lord, dakila ka Lord, na Ikaw ang makapangyarihan Diyos sa lahat na walang makapapantay sa inyo Lord. Sa inyo po nagmumula ang lahat ng mga bagay na kinakailangan namin dito sa lupa. At salamat ho sa salamat ho sa buong maghapon na nangyari Lord na napakaraming magagandang bagay na nangyari na kahit papano naman ay nakasunod kami sa kung ano ang kalooban niyong mangyari. At Lord, salamat ho sa gabing ito na kami po'y uli ay nagkaroon uli ng pagkakataon para pagbulay-bulayan ang inyong salita at mag-aral, Lord. At ngayon po ay kami po ay ah, buong pusong lumalapit na kayo po na hinihiling namin na sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu, samahan niyo po kami. Kayo po ang pumagitna sa amin. Kayo po ang manguna sa aming mga puso't isipan, sa aming espiritu, Lord. Kayo po ang maitanghal namin. Kayo po ang pagmulan namin. Kayo po ang pagmulan ng lahat ng aming mga matututunan sa gabing ito. At kayo po ang magpala sa amin. At kayo po ang patuloy na pumatnubay sa amin sa oras na ito na kami mag-aaral. At dinadalangin ho namin yung mga kapatid ho namin na kung yung iba ay nasa biyahe pa o may iba pang ginagawa na Lord, kayo po ang mag-ingat sa kanila na makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga tahanan at ilid nyo sila sa gawaing ito na makapiling namin sila at makasama sa pag-aaral ng inyong salita, Lord. Kagalakan ho sa amin na, makasama namin sila sa gawaing ito na marinig namin ang mga sarili-sarili nilang patotoo, ang kanilang mga aral na natutunan. Napakalaking bagay po nito at napakalaking bagay po nito at malaki po ang nagiging ambag sa aming kalaguang espiritual. At ngayon pong gabi ay patuloy ho kayo lang, sa inyo lang po kami umaasa at hindi po sa sarili naming kakayanan. At yun naman po ang nararapat. At ito po ang aming samot dalangin ng may pasasalamat sa inyong nag-iisang anak na si Jesus. Amen. Sige po at pangunahan po muna tayo sa pagbabahagi ni Sis Ira. Ano po, maingay po. Pangunahan po muna tayo ni Sis Ira sa pagbabahagi. Sige po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Lalo't higit po ay sa atin pong Panginoon. Yung sa amin po sa First Peter chapter 5 verses 2, verse 2, sabi po dito, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi
Amen po at salamat po sa buhay ng ating kapatid at napakaganda ho ng mensaheng ito sa lahat po ng mga lumalakad na sa landas na ihinanda sa atin ng Panginoon na para sa mga taong nag nagtalaga ng kanilang buhay para mangaral din sa mga tao na nandito sa sanlibutan na dahil nga po doon na ang alagaan yung mga kawan na ipinagkatiwala sa kanila. Sabi nga po ni Sis Ira, kahit po yung kawan pati yung responsibilidad mo sa ministry o di kaya naman ah, meron kang bagong ah, parang dinidisciple baga na gano'n. Meron kang inaalalayang bata na nangangailangan ng kalinga at paggabay na nagmumula sa aral ng Panginoon. At maging ano tayo na gawin natin 'yon na hindi napipilitan at at magagawa natin 'yon ng may kagalakan kung hindi tayo napipilitan. At hindi natin 'yon gagawin dahil obligasyon natin 'yon. Gagawin natin 'yon dahil gusto nating maglingkod sa Panginoon. Dahil isa rin yung way ng paglilingkod sa Panginoon yung mag-alaga ng mga bata na kailangan ng gabay na kasi bata pa sila na hindi pa nila alam kung ano ang tama at mali. At tayo po ang magiging huwaran na yung sabi nga ho dito gampanan nyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran kundi dahil sa gusto nyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan kundi maging halimbawa tayo sa kawan na maging mabuting halimbawa po tayo dun sa ating mga tinuturuan lalo na po halimbawa lalo na sa isang magulang sa kanyang anak dapat maging lead by example na ayun na kasi napakadaling sundin ng bata pagka yung lahat ng tinuturo mo ay naiaano po natin ay nagagawa natin at nakikita nilang yung lahat ng sinasabi natin ay natutupad po natin na ginagawa natin halimbawa yung paggalang sa matatanda yung pagpo and opo tas yung yung mga simpleng bagay na ganun po na tapos yung dapat sasabihin na matutong makiramdam sa mga kasama sa bahay na wag basta-basta kukuha ng ng ano ng gusto lang niya dapat isaalang-alang din yung pangangailangan ng iba bago ang sarili. At ayun po, napakahalaga po nun na maging selfless ang tao. At syempre, magagawa natin yun kung ganun din po tayo sa inaalagaan natin na mas inuuna natin yung kapakanan ng ating mga kawan kaysa sa sarili nating kapakanan. At yun po salamat po sa buhay ni Sis Ira at ang susunod naman po ay si Sis Biena. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay nasa chapter 5 na po tayo. Ang daily po po ay sa First Peter, chapter 5, is July po.
Amen po. Napakalinaw po ng mensahe ng Panginoon sa ating kapatid at purihin natin ang Panginoon dahil po doon. At talagang 'yun ang totoo na hindi po kapwa natin tao ang ating kaaway kundi ang dyablo na gumugulo sa kanila. At sana'y tumatak po sa atin 'yon na wag tayong tumingin sa wag po tayong tumingin sa pisikal na nakikita ng ating mata kundi sa espiritu na nasa loob ng ating kapwa. At ayun po, at yun nga po, totoo ho yun na talagang ang espiritu ang pinakamahalaga sa sa langit, dito sa sanlibutan at pati na rin po sa impyerno. Kaya nga po inaagaw at yun po ang ginagawa ng kaaway. Ang kumbaga linilihis ng kaaway yung katotohanan na kumbaga pinapakita sa atin yung kayang i-offer ng sanlibutan, yung karangyaan na pinapamukha po sa tao na ito ang pinakamahalaga sa buong mundo, na makamit mo ang karangyaan, ang makamit mo ang kayamanan, ang kasikatan, yun nga po, lahat ng kayang ibigay ng sanlibutan, yung magagarang kotse, magandang bahay, na pagiging maganda ang estado dito sa lupa, na kilala ka, na nakagalang-galang ka dito. At hindi po yun ang totoo. Ang totoo po ay wala pong halaga yung mga bagay na yun kung kung hindi mo naman kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang pinakamahalaga kasi at yun naman po ang tanging paraan kasi po kung kilala natin ang Panginoon, malalaman natin kung ano ang pinakamahalaga dito sa sanlibutan at sa langit at sa impyerno, na ang pinag-aagawan talaga ay ang ating espiritu. At ayun po, at kaya po ganun nga po na inialay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para tubusin yung ating mga kasalanan, para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, para maakay tayo ng Panginoon papunta sa Kanya. At yun po ang ginagawa ng kaaway. Pipilit po niya tayong inaagaw sa Panginoon. At pilit kasi nga po ang kaaway makasarili yan na na ayaw po niya na siya lang mag-isa ang mapaparusahan sa impyerno. Gusto niya lahat ng nandito sa sanlibutan ay makuha niya, lahat ng mga kaluluwa na nandito sa sanlibutan ay mapasa kanya, na hindi lang siya ang magdusa, dapat magdusa rin yung mga tao nandito, na siya ang maging hari dun sa although kasi alam na naman niya ang mangyayari sa huling araw, na talagang matinding pagdurusa. Ang gawain niya, gusto niya mandamay ng nang wala namang walang kamuwang-muwang tayo mga pili tayong linilin lang ng kaaway. At yun nga po, di po, basahin ko po yun dito sa ang diablo ay kaaway nyo, ang kaaway nyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. At yun po, sa sa kaya po lagi po tayong magbantay sa ating sarili, na ganun po yung ginagawa niyang panggugulo sa ating isipan, na bawa pagka po tayo ay na nagwo-worship at minsan hindi, wag yun yung halimbawa may nagawang kasalanan sa atin yung ating kapwa, tapos lilinlangin tayo, susulsulan pa tayo ng kaaway na sige, mo yan, pagbayarin mo siya sa kasalanan niya sa iyo, dapat managot siya sa iyo, dapat wag mo, walang excuse, wala nang
hindi, mali yun. Dapat maging ano tayo, maging katulad tayo ng Panginoong Kristo na na malaki ang pangunawa sa ating kapwa na kahit na ganun ay kung sila ay nagsisisi at nagsosorry sa kanilang nagawa ay tanggapin natin at yun na at ipadama natin sa ating kapwa kung gaano kalaki ang biyaya ng Panginoon sa atin. At yun na, kung ano ho yung biyayang natatanggap natin sa Panginoon ay ibahagi natin sa ating kapwa. Kung kung tayo ay pinatawad sa kabila ng ating mga matitinding kasalanan na nagawa noong tayo ay namumuhay pa sa kasalanan, magawa rin po natin sa ating kapwa. At napakalaking bagay ho nun na talagang yun talaga ang yung aim natin bilang mga Kristiyano na maging kagaya ng ating Panginoong Kristo at tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan kundi gayon din ng lahat ng inyong kapatid sa buong daigdig. Na kung tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, huwag tayo maging self-centered na masyado po tayong focus sa paghihirap natin sa mga ating mga suliranin sa buhay. Na isipin din natin, hindi lang naman tayo ang sinusubok. Pati rin po lahat ng mga mananampalataya. Lahat po, kahit hindi mananampalataya, ay inaano rin, talagang pilit na ginugulo ng kaaway at dapat lagi tayo maging maingat doon. Na maging, kaya doon po pumapasok ang kahalagahan ng pananalangin at ng pag-aaral ng salita ng Diyos para palagi po tayong guided. At kasi po, siyempre, alam naman po natin galing po tayo doon sa kasalanan. Kaya po tayo ay namuhay dati sa kasalanan kasi hindi pa natin alam na hindi pala natutuwa ang Diyos sa pagkakasala natin. Kaya walang conviction sa atin na hindi tayo nagigilty na paulit-ulit natin ginagawa yung ganung pagkakasala na parang baliwala lang, parang normal na lang. At yun problema ngayon sa sanlibutan natin yung yung premarital sex. Kumbaga nagiging normal na lang baga na yung mga kabataan nabubuntis sa murang edad. Parang ninonormalize nila yun which is wrong. Dapat anuhin po natin yun talagang bilang tayo pong mga mananampalataya, ipangaral po natin kung ano po yung katuruan na naayon sa salita ng Diyos. At dapat wag tayong matakot sa kung ano man ang sabihin ng ibang tao sa atin, kung tayo man ay usigin. At ayun po, at wala naman po sila magagawa. At dahil pinangahawakan natin na tayo ay ligtas na langit na ang ating patutunguhan. Na kahit ano man ang mangyari sa atin, ang pinakang huling hantungan natin ay langit. At yun po, salamat ho ulit sa buhay ng ating kapatid, sa napakalinaw na mensahe ng Panginoon sa kanya. At ayun naman po, sunod naman po ay si Siski Ax. Nasa biyahe pa po kayo? Sige. Wait natin.
Amen po. Salamat po sa buhay ng ating kapatid at totoo po 'yon na talaga. Ito nga po, meron po akong ah, napa meron pong ipinarealize, meron ako pong natutunan na isang senyales na ang isang Kristiyano ay lumalago. Isa doon, hindi ko na po sabihin lahat, yun lang pong dahil nga po sinabi po ng ating kapatid na wag tayong maging selfish sa kaligtasan. Dapat ibahagi natin sa ating kapwa. Sa lahat po ng makakasalamuhan natin, ang mabuting balitang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Na dapat, yun nga po. At kaya, yun nga po, ang isang senyales na ang isang tao ang isang Kristiyano ay lumalago sa kanyang espiritual na pamumuhay ay kung nagiging na sa kanya, nagiging burden na sa kanya yung kaligtasan ng kanyang kapwa, na siya na mismo ang minsan na mapapayak na lang siya na gano'n na, Lord, parang hindi ko na po kaya yung hindi ko na po kaya yung kung kung ano po ang gagawin ko sa kapatid kong ito na ayaw kumilala sa inyo. Na Lord, kayo na po ang bahala, isinusuko ko na ho sa inyo. Ah, kayo na po ang kumilos sa kanyang buhay. Ah, kung hindi man ako ang maging instrumento para kumilala siya sa inyo, ay gumamit po kayo ng iba. O kung hindi man po ang iba, ay kayo na mismo po ang kumilos sa kanila. At yun po, napakalaking bagay ho na maging ganun po yung ating puso. Na, na magkaroon po tayo ng burden para po sa ating sa lahat po ng kakilala natin, na dapat maging masigasig tayo na ipangaral sa kanilang lahat ang mabuting balita na dulot ng ating Panginoong Kristo. At yun po. At yun po ang ang natutunan ko mula sa Panginoon. At at salamat ho ulit sa buhay ng ating kapatid, at ako naman po ang magbabahagi, at dito po ako sa chapter 5 hanggang chapter Unang Pedro chapter 5 verse 5 hanggang 6, at nakasaad nga ho dito na, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mabababang loob. At yun po. Kaya tayo bilang mga nakababata sa ating iglesia, na mag-submit po, igalang po natin ang mga nakatatanda sa atin sa iglesia. Lalong-lalo na po yung ating mga kapastoran, na tayo'y mag-submit sa kanila, na sumunod lang tayo, dahil mas malawak po ang pagkakakilala nila sa Panginoon, at mas marami ho silang nalalaman na naayon sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. At dapat po matuto tayong magpakumbaba, na, kasi minsan yan po ang sakit ng isang Kristiyano, ng lumalagong Kristiyano. Pagka pakiramdam niya ay malago na siya, ay minsan parang yun, yumayabang na, at minsan sinasalungat na niya yung tinuturo nung kanyang pastor. At ayun po, minsan humahantong pa na talagang siya na ang kakalaban sa kanyang pastor. At wag tayong maging ganon, na tayo matuto tayong gumalang at mag-submit nga. Yan. Sumunod lang sa ating pastor. At yun po. Napakahalaga po nung bagay na yun, na, na dapat dapat matuto tayong lumugar. Kasi kahit na lumago tayo,
alamin natin na yung pinanggalingan natin na dati tayo nagumpisa tayo na walang alam, wala pang masyadong alam at lumago tayo dahil sa sa biyaya ng Panginoon at dahil din sa tulong dahil kinasangkapan ng Panginoon yung ating mga kapasturan para tayo lumago at matuto tayong tumanaw ng utang ng loob sa kanila na wag tayong although marami na tayong nalalaman na na mga aral, wag tayong maging mayabang na hindi mali naman yung kung ito ang alam ko, ito na ang tama, hindi dapat matuto tayong kung halimbawa pero kung talagang minsan na nagkakamali rin po talaga, may pagkakataon na nagkakamali po yung ating mga pastor o di kaya yung mga nakatatanda sa atin. Kung tayo i-correct natin sila sa mahinahong pamamaraan sa yung kailangan may paggalang pa rin. Kaya nga po sabi submit, dapat may paggalang na ayun dapat may tamang approach naman. Kaya nga at doon malaking bagay po kung ganun po ang maging approach natin sa kanila at doon tatanggapin nila ng maluwag sa kanilang kalooban yung pagko-correct sa kanila na at ayun at doon matutuwa rin sila kasi tama ang tama itong aking disipulo na to na salamat ganun na maano rin tataba rin yung puso nila kung 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 ang laman ng puso nila ay yung kung ano rin yung laman ng puso ng ating Panginoon na magalak dahil lumalago yung ating mga inaalagaan. At yun po, lagi po tayong yun po na kaya dapat talaga yun na maging tayo lagi tayong magalang ganun tapos sabi nga ho dito kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakalain niya kayo pagdating ng takdang panahon. At ayun, talagang sa bandang huli, sa pagpapasakop natin sa ating sa nakakatanda sa atin na mga miyembro ng iglesia ay ang Panginoong Diyos ang magpaparangal sa atin sa bandang huli dahil sinusunod natin sila na hindi tayo nagiging hindi natin sinasalungat yung ating hindi naman kasi pangit to kasi yung yung dahil gusto nating ipaalam sa lahat na tama tayo na na mali yung para bagang ang mangyayari parang gusto nating ipahiya na lang yung nakatatanda sa atin. Mali po yun. Dapat humility lagi. Na lagi tayong magpakababa. Kasi nga po, sabi nga ho dito, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mabababang loob. Kaya, ayun po ang mensahe sa akin ng Panginoon na lagi po tayong maging kahit po sa mga bilang mga pastor o bilang nakatatanda sa mga nakababata sa atin na dapat humility pa rin na tayo na sumunod tayo sa Diyos ng na anong tawag doon na wag nating ipamuka sa ating na tayo ang boss, hindi ganoon. Dapat leader tayo, lead by example. At ang gawin natin ay maglingkod tayo sa ating mga kapatid na kababata sa atin na magpakababa tayo na magpaalipin tayo sa kanila na maglaan tayo ng oras para
para makapagturo sa kanila kahit na minsan bumabagyo, magsumikap tayo na talagang kahit umulan bumagyo, tuloy ang gawain. Wala makapipigil sa atin. Yun, kahit pagbantaan man tayo ng masama, tuloy ang gawain. Kasi ang pinakang aim natin ay langit. At kung yun lang po ang titignan natin, ay walang makapipigil sa atin. Walang makapipigil sa ating mangaral. At yun po At at ngayon po meron po tayong ah, bagong kasama sa ating sa gawain ng Panginoon. At ito po si Brother Maynard na isang isang manggagawa dito sa isang miyembro ng dito sa Mahabang Sapa, si Brother Maynard. May may baka gusto mo magpatotoo. Ha? Nahiya ka? Ha? Sige na, wag ka mahiya. Nahiya po. Makikinig lang daw po siya. At ayun nga, nabigla ko po siya at sorry At pinakilala ko lang po sa inyo yung ating kapatid. At siya po ay siya po ay 14 years old pa lang pero napakasigasig po ng batang yan. At talagang talagang kahit na minsan nahihirapan siyang unawain yung binabasa niya sa Bible pero sinisikap niyang maintindihan. Napaka po, genuine po ng puso ng kapatid nating ito. At ako po'y tumataba ang aking puso pagka po habang siya po ay aking tinuturuan. At minsan talagang ang hirap kasi pero sa habang tumatagal na pagtuturo natin sa kanya, nare-realize natin kung paano ba yung approach na mas naaayon para maabot siya. Ayun nga po, na nalalaman natin kung paano yung pamamaraan niya sa pag-unawa, sa pagbabasa ng Bible. Pag nalaman natin po yun, matututo po tayong ibaba yung sarili natin kung paano sila umunawa at natututo tayo kung paano ituro sa kanila ang salita ng Diyos. At ayun po yun po ang nagpapatotoo na po pala ako yun. Ito po ang ating kapatid na si Maynard. Siya po ay ulila na wala na, patay na po ang kanyang nanay at tatay. At siya po ay narito ngayon sa church. At dito na po siya, kasama na po namin siya ni pastor. At sige po at dito na po nagtatapos ang gawain ng ating Panginoon at inaanyayahan ko po si Siski Ax para i-lead tayo sa closing prayer. Sige po. Susunod mo ka na. Ano ka mahiya? Okay lang. Sige po tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi na ito. Sa pag-aaral po ng iyong salita. Lord, hinihiling ko po na ngayong gabi ay pinag-aralan po namin ngayon yung iyong masaya na pinagamit po namin ito sa bawat araw. Naging kalakasan po namin ito ang naging panagdalang sa lahat ng mga pagsubok na aming pagdaraanan. Lord, hinihiling ko po na ngayong gabi po ay bigyan niyo po kami ng maayos na tulog at ingatan niyo po kami hanggang sa araw ng bukas. Sa inyo po pinagdadasal sa pag-ibig sa Diyos at sa pangalan ni Jesus. Amen. Open cam po tayo. Pakilala po tayo sa ating kapatid.
Opo, nasa taas po siya at nag-aaral. Ayun si Sis Ira, yun. Nakita ko na po si Sis Biana kanina eh. Nagtago nung nakita ko eh. Ayan po si, si Brother Maynard. Hello po. Ay, mahihain yan. Camera shy po yan si, camera shy po yan si Sis Kiax. At nasa biyahe pa po eh. Narinig po namin nasa may bus pa. Ingat po kayo sa pag-uwi. Sis Kiax. God bless. At sige po at maaari na po tayo magpahinga. At God bless po. At good night. God bless po. Ingat po.